sa ating pinaka. Ang pinakamataas na papurit pagsamba, kaluwalhatian, kadakilaan ay pinapahatpot ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus at dobleng paggalang po at pagbati sa ating Honorable Pastor Wildy Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako po ay nagbibigay din po ng dobleng paggalang sa kanilang beloved children and to you, beloved brethren. Nais ko lamang pong pasalamatan ng malapay noong Jesus sa araw pong ito dahil dinagdagan niya po yung testimony ko sa buhay ko. I was born po na preterm baby kung saan po 8 months old lang po ako, na immature po yung lungs ko at mataas din po yung WBC ko, na pwede po itong mag-lead ng leukemia. Pero kahabagan lang po na malapay noon dahil almost 1 month po ako na confined sa ICU. Nandiyan yung faith ng aking beloved mother. Pinagaling po ako ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napupurit ng papasalamat din po ako dahil 3 years old po, nandyan po na nakita ng aking beloved parents na meron po akong speech and developmental delays. I can't even po, produce or make a sentence po at the age of 3 years old na supposedly po na kaya ko na po o maayos na po ako magsalita. Pero nandyan po yung na delayed po na nakikita sa akin. Pero yung faith po ng aking beloved parents na tinuro ng ating beloved Honorable Pastor, yun po ang nag-prevail sa kanila. In-enrolled po nila ako sa isang regular school at doon po nag-start ng mga pagpapala sa aking buhay dahil simula po elementary, high school, senior high, college, binigyan po ako ng wisdom na malapay noon. Lahat po yan, binagpala po niya. Binigyan niya po ako ng with honors at nagpapasalamat din po ako sa malapay noon dahil at the age of 16 years old po, nagkaroon po ako ng breast wound sa aking left breast po, kung saan po ito nagstay po siya ng 2 years na nagpa-check po kami sa mga different skin specialists, nagpa-ultrasound na din po ako sa isang kilalang hospital pero wala po sila nadadiagnose sa akin. At one time po yung aking beloved mommy, meron po siyang pinagpipray over po at balak po siyang pumunta sa ating beloved Honorable Pastor po sa tent sa dako po ng Amoranto. Bilang isang choir member po, meron po akong mga duties. Pero sabi po sa akin meron pong voice na umaano po sa aking ear na sabi po niya na sundin ko po yung aking beloved mother dun po sa tent ng ating beloved Honorable Pastor. Para sa akin, mga minamahal, yung 2 years ko po na sugat po na parang wala lang po siya sa akin kasi parang nililinisan naman po siya. Kahit even po na may pus po siya in blood, parang nasanay na din po ako. Pero kahabagan po na malapay noon, hindi man po karapat-dapat, nandyan po yung nakita ko po ang beloved Honorable Pastor ng face-to-face. At kahabagan lamang po dahil after po namin makauwi, instantly healed po ng pinakamamahal na Panginoong Jesus po yan hanggang ngayon. At nagpupunit magpasalamat din po ako sa malapay noon dahil yung nagpasok po ako ng college. Hindi ko naman po in-expect yung aking profession dahil parang malayo po, hindi po med yung aking gusto. Pero nandyan po ng encouragement ng aking mga relatives na mag-take po ako ng nursing, mga minamahal, na doon po nag-start sa akin na mag-grow po yung passion ko doon sa career na yon. At second year college po ako nang nag-start na po ako mag-duty. Alam ko po, hindi po pinapayagan mag-skirt yung mga nurses po sa hospital. At bilang isang Kristiyano po na pinalaki sa banal na gawain ng malapay noon, naging madali po ang pagpapaalam ko sa bawat mga PE teacher po na magpalda po ako. Pero itong college ko po ay hindi po madali dahil isa po itong top performing school. Nandyan po na nagpaalam po ako sa dean at 2 clinical instructor po namin. Nagdala din po ako ng leaflets ng ating banal na gawain. Tinestify ko lamang po sa kanila yung kahabagan ng malapay noon. Nasabi ko gusto ko pong mag-skirt kahit alam ko pong bawal. Pero alam ko naman po na walang imposible sa malapay noon. Ang ginawa ko po, kahit sobrang dami po nilang negotiation sa akin, nagpatahi po ako agad ng palda na nakakulay po ng scrubs
scrubs po nila. Kahabagan lang po na malapay noon dahil every duty ko po, manually po ako nagpapaalam sa mga clinical instructor po namin. Pinapayagan po nila ako magpalda hanggang ako po yung makagraduate ng college. Na nakakasunod po ako sa kabanalan ng malapay noong sus. Karagdagan din pong pasasalamat dahil habang nagjo-duty po ako sa isang public hospital po sa Quezon City, marami po mga himala ng malapay dahil COVID season po iyon. Mismong mga ka-groupmates ko po ang nagkakaroon ng COVID. Harap-harapan po namin sila nakakasama. Pero kahabagan po na malapay noon dahil nag-swab test po ako. Ako po'y negative sa mga ganyan pong pagpapala. Ako po'y di nagpapasalamat din po sa malapay noon dahil last June 6 po, ako po'y nakagraduate ng Bachelor of Science in Nursing na may pagpapalang cum laude sa malapay noon. At hindi po madali ang aking pag-aaral dahil after po ng graduation ko, nag-aral po ako agad sa isang review center para po sa aking boards no November 9 and 10. Marami po ako mga pre-boards, 9 po yung pre-boards ko. Kahabagan lang malapay noon yung simulang first pre-boards ko po hanggang 8 pre-boards ko, pinapasa po ko ng malapay noon. Yung 9 pre-boards ko po, dyan po kumilos ng malapay noon dahil sa sobrang pagod ko po simula June hanggang November. Hindi ko na po kaya dahil simula Monday to Sunday po yun straight na nag-aaral po ako. Nandyan po na meron po akong pinaka-final pre-boards. Yun na po yung pang-9 na pre-boards ko. Sabi ko, malapin, pagod na ako. Meron 5 subjects po yun. Yung 1, 2, and 3 na subjects na sagutan ko po yun. Pero yung 4th subject po na yun, sabi ko, matutulog muna po ako. Habang natutulog po ako, sabi ko, baka may gumising naman po sa akin habang nagsasagot sila. Pero wala po. Paggising ko po ng 4th subject na yan, tapos na po pala. Napasa na po nila, nagsarado na po yun. Sabi ko, paano na lang yung score ko? Automatic 0 na po yun. Sabi ko sa malapay noon, ikaw nang bahala. Sabi sa akin ng mga classmate ko, baka pwede mo naman kausapin yung coordinator na makatake ka ng 4th subject na yun. Sabi ko, ayoko, wag na lang. Sabi ko, hantayin ko na lang yung 5th na subject. At nag-take po ko ng 5th na subject. Expected ko na pong baksak na po ako. Dahil sa 500 items po na yan, yung 300 to 400 items, hindi ko po siya nasagutan. Automatic 0 na po. Pero sabi ko sa malapay noon, kahit baksak po ako, ikaw na po bahala dahil alam kong malapit na yung 3 days na lang po before my actual board exam. Doon ko pa po nakatulugan yung pang 4th subject ko. Sabi ko, malapay, kahit baksak ako, ikaw na lang po bahala. Pero iba pala ang plano ng malapay noon dahil after nila i-release yun, isa ako sa mga pasado. Doon po sa final pre-boards na yun. At nagpapulit ako, nagpapasalamat sa malapay noon dahil yung actual board exam ko po, doon po, ako tinuruan ng malapay na increase yung spiritual growth ko. Dahil sabi ko po sa malapay noon, gusto ko mag-pledge sa'yo before ako mag-board exam, mag-fasting ako. And after ko mag-board exam, mag-fasting din ako. Sabi sa akin ng aking beloved mother, itry mo mag-agonizing prayer. Sabi ko sa sarili ko, masyadong maaga yung agonizing prayer kasi 3 a.m. po kami gigising. Pero sabi ko, kahit wala akong tulog, sige, itatry ko, wala namang masama, wala namang mawawala. So ang ginawa ko, mga minamahal, kahit 2 hours na lamang yung tulog ko, mismong exam ko na yun, gumising ako ng 3 o'clock. Sabi ko sa malapay noon, sinusurrender ko sa'yo yung board exam ko. Sabi ko sa first and second day ng board exam ko, gigising ako ng 3:00 sa madaling araw para magpuri sa'yo. Kaya habagan na malapay noon, kahapon lamang malapay noon. Ang mga minamahal ako'y pinasahan ng malapay noon bilang isang nurse. At ako'y nagpupuri at papasalamat dahil sa pag-aantay ko po ng result po. November 9 and 10 po ako nag-take. Sabi ko, masyadong matagal yung result po. Baka December pa po siya lumabas. Sabi ko, what if i-challenge kong sarili ko, magpupuri ako 2 hours a day. Sabi ko, parang kulang pa yun. Dagdagan ko pa ng preaching 1 hour. So, ang ginagawa ko, mga minamahal, habang nag-aantay ako ng board exam, nagpupuri ako ng 2 hours. Dinagdagan ko siya ng 1 hour na preaching. Sabi ko, hanggat dumating ang board exam na result ko, papasalamatan ko sa malapay noon. Kahapon po,
Na madaling araw, ayun nga po, pinasako na malapay noong Isus. Yes, amen. Hallelujah. At idadagdag ko lamang po dahil yung simula po nung pre-boards ko, ng 1st hanggang 9 pre-boards po, lagi ko pong sa sinusulatan ng In Jesus' Name, magiging RN ako this November 2024 dahil narinig ko po yan sa mga nagtitestify na nagbo-board exam na sulatan mo yung question bank mo. Ginawa ko yun sa mismong board exam ko. Kahabagan ng malapay noon, nandun ang pagpapala niya. At ako'y nagpupulit ang pagpasalamat din sa malapay noon, bagamat hindi man po karapat dapat bilang isang mga awit po sa banal na upusan. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, kaluwatian, kadakilaan ay tayo sa pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Gabis po sa ating binawidan, Sister Christine Santillana.